mga unang tanim. Yan, ilipin natin mga bunga. Laki. Dami. Kanina hoy galing kami dun sa kabilang kametisan. Isang harvest pa lang sila, halos papatay na ang kamatis. Parang nasunog ko sa spray eh. Tama. Sayang ang mga kasabayan nito. Ito yung mga nalaglag eh. Yung madalas ang ulan. Ayan. Natawawala ang ano, hindi nagtutuloy. Ang ganda oh pag bagong pruning. Malinis ang ilalim. Dali mag-spray. Dahil bulaklak niyan pag yan na nagtuloy, makaani ng 20 piraso sa isang puno, ma-achieve natin ng 2 kilo 2 kilo per puno kung 20 piraso na malalaki. Dahil bulaklak. 80% lang ang mabuhay eh, ayos na. Ay, ito magkakasabay yan. Ito, tsaka yan, tsaka rin. Ayan o, pag hindi na-abort na yung kanyang bulaklak ay nangyayari. Ayan, abortion na yun. Pero pag verde, ayan, tutuloy yan. Ayan o, pareho yan, 5. Kapangit ito kasi ng cellphone ko. Nanghiram muna ako ng ano, cellphone. Are, oh, lalaki. Kita nyo ka? Sa bunga eh. Sana ho tumama tayo sa presyo, makahabol. Huwag lang tatama sa pader. Ay, nabali. Buhay pa naman siya. Pareho mga pinaggugunting ko. Kaya maaluan tignan. Ayan mga pinagpuputol ko yan. Naman nakakatuwa. Yan ho, pag nagtuloy yan. Ayan, ilan yan? Dami niyan. Ito wala na to, naninilaw na.
Hindi natutuloy yan. Lalaki. Ayaw. Ay, nadali ng insekto. Uod. Ayun, nadali ng uod. Ayan, o. Nadali ng uod yan. Hirap lang ho kami maggamas at aapat kami. Ginagawa ho namin dito mano-manong dilig ng abono. Hindi ho namin sinasabog. Nagsabog kami isang beses, pero mas pansin namin mas maganda ang bulas pag tinutunaw. Pero pag basang-basa ho ang lupa, wag ho kayo magtutunaw. Hindi ho i-absorb ng halaman yun pag basang-basa ang lupa. Dami. Isang puno lang yan. Ayan, isang puno. Cluster ang bunga. Ayan, dali ng uod na naman, no? Hindi maiwasan eh. Minsan nanggagaling ang uod sa lupa. Kahapon nagtanong kami ng farm gate. Ang sabi ho sa amin 1.7 ang 20 kilos. Kung tawagin nyo ni 1.7, isang crate, isang box, 20 kilos ang laman nun. Bali ho pala 21 kilos kasi may pasobra laging 1 kilo kasi nareseko ang kahit ano namang produkto, minsan nareseko. Dito may mga payat, hindi ko alam ba't payat. Pare-parehas naman ng abono, pare-parehas ng alaga. Ariyo, mga bansot, pero ay bunga naman. Hindi lang alam natin kung makakapanunod ng bunga uli pag naharbisan siya. Ang laki yung ng diferensya. Tingnan nyo. Itong katabi niya malago, samantalang siya pero maraming bunga. Marami pa naman bunga niya. Ang gandong pa ho yan. Ewan ko, baka sa lupa na rin. Bansot tsaka itong hileran to hindi siya ganun kalago. Ayun nga bunga, buti nga ho na yan, nakarecover yan. Nung una nawawala na ako ng pag-asa dito sa linyang to pero bumulas pa sa mabol. Pagkalaki no, nasa baba. Ayun. Yung dalawang yun, magkatabi. Nung isang araw, may ahas dyan sa puno. Hindi naman nahuli. Ewan ko kung rat snake yan. Wala namang kamandag yan. Ayan mga malnourished titingnan nyo. Siyaw ang dahon,
masyadong sanga, pero may bunga naman. Ayan o, hindi na mga magtutuloy. Ayan, ayan o, pag nadunggol nyo ng kaunti ayan, hindi na magtutuloy yan, mga dilaw na. Ayan, sana magtuloy. Ayan. Ang ganda ho pag bagong linis ang ilalim, oh. Pero ang pruning, oh, hindi ko inaasa sa ano, sa tao natin. Baka kung ano pagpuputulin eh. Ako mag-isa nagpo-pruning. Ito, nabansok na to. Wala. Kasi baka mamaya matanggal nilang mga sanga yung productive. Sayang naman ho yun. Yung tinatanggal ko dito yung mga supang na alam kong hindi na magbibigay ng magandang bunga. Nagbubunga naman ho, kaso bubunga siya dalawa, tapos matagal na sumunod ang bunga, tapos malakas siya kumain ng sustansya. Laki. Hindi ko alam kung ilang may tama. Magugupit pa ako habang medyo maganda panahon. Kaya wala tayong pinapasok, makabawas-bawas sa gasto sa labor, makapahinga rin sila. Tingnan nyo ho, are. Kita nyo na, isang puno lang yan. Kung magtutuloy yan ang dami niyan. Sa kamatis ho, wag ho kayong manghinayang mag pruning. Yun lang ang basa ko. Wag ho dahon ang alagaan nyo, yung bunga. Pag dahon ang inalagaan nyo, nako, kakapal lang, nakakapal ang kamatisan nyo. Babahayan pa ng mga insekto. Dapat nga ho yung pruning bata pa. Mag pruning kayo pag halimbawa ho, are, mula ho ugat na-achieve nyo yung Y na yan, yung dalawang yan, linisin nyo na ho pababayan. Dapat nga ho, are, ito tulad nito, tatanggalin na dapat to. May bulaklak yan, may bulaklak. Ayan ang bulaklak. Pero hindi ho ito kung gaganda ang ano yan. Mamaya ho tatanggalin ko yan. Hindi ho magandang magbigay ng bunga yan. Kakain lang ho yan, ma-abort lang din ng mga bulaklak. Ayan o, naninilaw na ho ang mga, yan yung parang ano niya, naninilaw na. Ayan, pasensya na ho, madumi ang kuko natin. Siyempre sa lupa tayo nagtatrabaho. Designer sa gabi, maglulupa sa umaga. Ay, sana ho makahabol tayo sa magandang presyo ng kahit papano mabahagian natin ang mga planters natin. Maliit na kita, malaking kita, hindi nakakapagbigay tayo ng porsyento sa kanila.
lahat happy. Hindi lang tayo kikita, dapat sila rin. Kaganda tayong bunga, isang puno lang to. Oh. Magpapanabay-nabay lahat yan. Hindi namin alam kung paano namin i-harvestin. Pag harvestan na, kukuha tayo ng rescue syempre. Ay, ang tawag ko din sa Batangas yan, pagpuputi, pagpipitas. So kukuha tayo ng mga mamumuti tuwing putihan, araw ng putihan, kahit every 3 days, 4 days siguro, depende. Ang kalaban natin dito, fruit fly. Yung fruit fly ho, ayun ay manunurok ng bunga, mapahilaw, mapahinog. Pag tinurok, ini-inject niya na yung kanyang itlog dun sa loob. Ayun na ho ang magiging uod. Ay, pag natusok ng fruit fly. Ang uod naman ho, napupuksa naman. Wala namang uod. Ayan, katulad ho nito, na abort na yan. Ayan. Ayan yung mga unang bunga sana. Wala na ho yan. Mga na-abort na. Ito hindi ko pa nagugupitan. Itong dapat to may pruning ko na eh. Yan, na-pruning ko na dapat to para lalong lumaki ang bunga. Ayan o ang aalisin natin. Ito hindi ko dala yung ano eh. Ayan o, aalisin dapat natin yan. Ayan mga sangang yan, may bulaklak ko yan. Ayan o, oh, may bulaklak yan, pero aalisin natin yan. Diba kanina sabi ko kukunin natin tong Y na to, dyan tayo magpapasanga. Itong mga sangan to magsasanga pa yan sa ibabaw. Ito yung mga under nyan, mga sucker, natanggal yan. Ito tanggal na to, tanggal para lumaki ang bunga. Kasi ito mga wala nang kwentang dahon na to, tatanggalin na dapat. Aagaw lang sa sustansya yan. Ay. Dito rin sa kaya magaganda kamatis dito. Nung una ang papangit ngayon na ito, ang malnourished, bigla na lang humabol. Dalawa ho kasi ang abono ko, isang synthetic tsaka isang organic para mamenos. Gumawa ho ako nung kung tawagin nila fish amino acid. Nahihingi lang ho yun kung tawag kayo sa palengke, hihingi kayo ng mga scrap na isda, mga hasang, bituka, tapos pineperment ko lang sa molasses. Tapos para ho yun, mayaman ho sa nitrogen yun, pampalago, pampabulas. Tapos nanghingi naman ako ng mga yun nga, saba ng balat ng saging, mga ano. Ayun naman ho, potassium pag nabulaklak na. Pag nabulaklak yung kambing, huwag kang makakaalpas, ubos ang dahon ng kamatis. Ay itong gilid, ito mga malnourished ang itong hilera na to, hindi naman lahat. Ayan, liliit. O, tingnan nyo, wala masyadong dahon. Pero din sa gitna
gilid. Meron akong nagustuhan dito mamunga eh. So, ito ho, ayan, tatanggalin ho yan. Ayan ho tanggalin mo natin. Ito ho virus, tinamaan ng virus. Ayan, tinamaan ho ng virus yan. Hanggat maaari, wala kasi yung gunting. Hanggat maaari ho tanggalin nyo na siya. Huwag nyo nang, maganda nga ito, sinusunog eh. Kasi ho ito, pag nakagat ho ito ng white fly, ang virus yun eh. Pag nakagat ito ng white fly, tapos kumagat sa malusog nating kamatis, posibilidad ho na tamaan din ng virus. Dapat ho yan sinusunog mamaya na lang ho. At ayan, katulad no to, kailangan ho yan mahawi, maitalian uli yan, para matalian huli pa ganun. Wala ka nang dadaanan, mahirap po pumitas. Ayan o, aray. Ito naman ho ay fungus, ito tawagin yan, fungus ho yan. Septoria leaf spot. Ayan o, ayan, Septoria leaf spot ang ano yan. Na-spray naman ho tayo ng fungicide, pero siyempre minsan di natin maiwasan, hirap kontrolin, lalo na ho ngayong ano, ayan, hindi na gaganda yan. Ewan ko kung makaka-recover pa, lalo ho ngayon ang hirap po mag-control ng mga fungus dahil tag-ulan. Minsan ho mag-i-spray kami, ang spray namin worth 1,500 o 2,000. Pagka spray namin biglang uulan, para lang kami nagtapo ng 1,500. Ay sayang ho. Kaya minsan ita-timing mo rin kung maganda panahon bago ka mag-spray. Kami ho, talagang ang gusto kong pag-i-spray at recommended talaga, kailangan mataas ang humidity umaga. Pag matarik ko ang araw at nag-spray ka, minsan nakakasira o nakakasunog ng dahon. Kaya mas maganda mataas ang humid, mga alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, alas 8. Tingnan nyo ho yan, grabe naman. Makaani lang ho tayo ng, masaya na ako nun, ng 20 piraso per puno, makaka2 kilo tayo. Lahukan na yun, large, medium, small na. Mas maganda kung puro large, mas maganda presyo. Ito ay Septoria. May aso. Ito ho, nahuli yun ng tanim to kasi madamo tong area na to, hindi inabot ng traktora. So minano-mano na gamasan. Ayan na, apay na, kulang na to sa tali
So yan eh, mga Italian. Nabigay ang mga sanga. Alam to, may tali na rin. Ay, mababali ho yan eh. Sayang. Ayan. Ito ho ang mamay Jose. Yung sinabing mamay, lolo. Kay Lolo Jose ho. Sumabay ho siya ng kamatis. Dito sa area niya medyo mataas ang mortality. Pero dun sa area niya, maganda dun sa bandang dulo. Maganda naman. Dito lang ho. Dami namatay oh. Ang daming kung titingnan nyo. Fungus ang dumali sa kanya dyan. Yung kanina pinakita ko yung septoria. May bunga. Nung una ho eh, nangihinayang ako at halos lahat unang bulaklak nalaglag nung lumakas ang ulan. Tapos nitong karena, yung habagat, hindi naman itong dumalig dito ang karena, pero yung habagat to matindi ang habagat. Pag nakita nyo yung nandun sa kabilang farm, na kung naaawa kayo sa kamatis, hindi ko ho na-videohan. Isang harvest pa lang ho, nakaka 40 kilos pa lang sila. Parang mamamatay na ang kamatis. Halos lahat ho ng dahon kulot na. Tapos tuyong-tuyo ang dahon na para ho ano, hindi nyo alam, parang nasobrahan ho sa spray na hindi ko maintindihan. Itong pinakaunang naitanim niyan, itong nasa bukana. Ayan ho. Pero magkakapanabay naman ho yan. Isa ni isang araw ang pagitan. Ito tayo. Ay, ayan. Tingnan nyo oh. May punggos nga eh. Ay nako. Pero sana makaani muna sa kanya. Ito eh, mga pinagngat-ngatan ng mga sinauna to. Nangat-ngatan ho rin ng uod. Yung balat lang ang nangat-ngat. Kaya nagpeklat siya. Sayang. Ayan. Ito isang sakit na. Ang tawagin ho ay bacterial wilt. Malaki na ho ang puno, biglang tutumba. Ito ho ang bacterial wilt. Bulok na ho ang ano niya, katawan. Ayan ho. Ayan ang bacterial wilt. Wala na ho, sayang ang bunga. Kailangan pala ito malinis ko ulit. Nadadamay pa tong isa. Tabi ho sila eh. Hindi ko maiwasan. Hindi natin basa ang lupa kung anong mayroon sa lupa. Ayan. Magkakapanabay naman ho yan. Yan, ito, tsaka yun. Magkakapanabay. Sana ho eh karoon tayong masaganang ani. Hindi naman ho ata maging ano,
hindi naman ho atang maging masama ang pagiging sakim pagdating sa farming. Magiging sakim ka na, maghangad ka na maraming bunga. Susunod ho na karaping, maglalagay ho ulit tayo ng mga organic sa lupa para ho mas maganda ho ang may organic ang lupa. Pag mas may organic ho ang lupa, mas mataas ho ang mga microbes, mga beneficial microbes. Ayun na nagpapakain sa halaman, tsaka mataas ang resistensya nila sa sakit. Pero pag sunog ang lupa mo sa synthetic fertilizer, hindi ho naganda ang tanim. Mas maganda ho halo. May mga organic farm din ng kamatis, pero syempre minsan katulad nito, tayo sa negosyo, kailangan natin ng kahit pa paano, kailangan natin tulong ng chemical. Hindi naman natin kayang 100% organic dahil ang nagamit ho ng purely organic, kung ang lupa mo ready taniman ng pang organic na halaman o gulay. Pero pag ang halaman mo ay ang lupa na tataniman mo polluted na, mahirap po umani na maganda. Kaya ho halo ang ginagawa natin. Aray, ito palayan ho ng kapitbahay. May aso. Ayan, ganda ho paglinis paglinis, ang ganda tignan. Sige ho, magpupruning muna tayo, magugupit tayo. Marami pa tayong gugupitin. Nasa 30% pa lang ho ang nagugupitan ko. Sige ho, paalam.